mismong mga kakamping na inaakit ni Sara Duterte ang may ayaw sumama dito po kay Sara. Kasi ayon po dito mga kababayan, dito kay Kakamping, eto yan yung YouTube channel, Kakamping, desperado na mga DDS, inaakit ang mga kakamping para sumama sa kanila. So means mga kababayan, kung makikita nyo, di ba binanggit nga ni Sara yung about sa history nitong si Ninoy Jr., mga kababayan, ni former Senator Ninoy Jr. So ngayon mga kababayan, ang tingin dyan ng mga kakamping, lalo na ng mga dilawan, inaakit lang sila. Inaakit lang sila ng mga DDS para sumama sila at makaisa sa pagpapatalsik nila kay PBBM. Pero eto, pakinggan natin yung sagot mga kababayan nitong mga kakamping. Ayan, pag-usapan po natin itong naging pahayag ni VP Sara patungkol po kay Ninoy Aquino, kay Ninoy po. At ito po kasi ay ginagamit ng mga DDS sa kanila pong mga live, no? Ina-amplify nila ito na tila ba sinasadya nila para pag-awayin po ang mga kakamping o ang mga dilawan at ang mga loyalists or mga supporter ni PBBM, no? So gusto ko po itong i-address dahil sa tingin ko nakakita po sila ng paraan para po pagwatak-watakin or pag-awayin ang mga kakamping at mga loyalists na ngayon po ay nagsasama-sama na, no? So sabi po dito sa balita, mga kababayan, mismong ayon sa kanya mga kababayan, yung mga kakamping at mga Marcos loyalists nagsasama-sama na at nagkakaisa na. Kasi nga mga kababayan, kapag kasi ang pinag-uusapan respeto, talagang talo mga Duterte. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Kasi nung panahon ni Digong, nirespeto yung pamumuno niya. Nirespeto ni Ninoy Aquino mga kababayan, ni Benigno Aquino, dito yung pamumuno nitong si Digong. So ngayon, ang hinihiling lang naman ng taong bayan, respetuhin nyo din yung nakaupong presidente. Wag kayo mag-ambisyon ng maaga na maging presidente agad etong si Sara at agawin nyo ng sapilitan yung kapangyarihan sa presidente. Wag ganon. Kaya nga mga kababayan, kung makikita nila na itong mga DDS na ito, walang sumasama sa kanila na taga-iba. Ano po, like kakamping, Marcos loyalists, walang sumasama sa kanila kasi nga, wala naman talagang patutunguhan yung ipinaglalaban po nila at wala nga naman mga kababayang silbi yung ipinaglalaban nila. Dahil ang ipinaglalaban lang naman nila ay interest lang nitong si Sara. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi dyan, Sara Duterte links Marcos family to Ninoy Aquino assassination. Ito po yung naging pahayag o naging sagot ni VP Sara dun sa statement ni PBBM na sinasabi ni PBBM na pumapalag na siya dahil nga naman hindi tama na pagbabantaan po ang buhay ng presidente. Kaya po naglabas na ng statement ang Pangulo. Ngayon, sinagot po siya ni VP Sara. Ang sabi po dito sa balita, sabi niya, oo, di ba? Pumalag nga iyong buong bayan noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Grabe to, no? Binanggit noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. The Vice President told reporters, mga kababayan, pasensya na po, maingay yung mga manok, no? Nasa probinsya po kasi tayo. So mga kababayan, malinaw na binabalik po ng Vice President yung nangyari nung nakaraan. At ito po ang ginagamit ng mga DDS or ina-amplify nila ito para sa akin pong palagay ay saktan na naman po ang mga kakamping at mga dilawan para udyokan kami na magalit, no, or magtampo sa Pangulo. Yan po yung aking base dyan mga kababayan. So ito po yung gusto kong sabihin sa inyo mga loyalists at saka mga supporters po ni PBBM. Sabi dito, nakikita ko na sa 2025 maraming naka-wheelchair sa Senado at Kongreso. Yes, lalo na yung na-admit sa ospital dahil kay Sara. Mga kababayan, asahan nyo sa 2025 naka-wheelchair na yon. Asahan nyo na mga kababayan. Ano po yung na-admit sa ospital, dun sa Veterans Memorial Medical Center, ano po dahil kay Sara mga kababayan na nagpapanggap na may viral infection daw at inuubo daw siya, asahan nyo. Sa 2025, pupulutin na sa basurahan yon. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. BBM, wag po kayong mag-alala. Hindi po makakakuha ng suporta or simpatya ang mga DDS galing sa aming mga kakamping at mga dilawan ay ibalik pa nila yung nangyari nung nakaraan. Hindi po kami kakampi at hindi po kami susuporta sa kanila. Never pong mangyayari yan. No? So nakikita kasi ng mga DDS na nagsasama-sama, nagsusuportahan at magkakakampi po ang mga loyalists at mga kakamping at dilawan. Kaya gusto nila itong
basagin, no? Ah, Gusto nila itong basagin at wasakin dahil talo po sila eh. Talo sila in numbers, no? Kokonti lang sila. Kaya gumagawa sila ngayon ng paraan, and I think ito po yung nakita nilang paraan, yung naging statement ni BP Sara, ina-amplify nila at pinagduduldulan nila sa amin, no? Para siguro himukin kami na magalit sa Pangulo. Pero ah, hindi po mangyayari yan, mga kababayan. Si PBBM po ay anak, no? Yung nangyari nung history, ang mga involved po doon ay pare-pareho na pong yumao. Yung tama. tatay ni PBBM at yung mga yumaong mga Aquino. Matagal na pong Kasi mga kababayan, ito lagi natin itong sinasabi kahit nung panahon pa ng eleksyon, ang kasalanan ng magulang ay hindi pwedeng maging kasalanan ng anak. Mga kababayan, tandaan nyo po yan. Hindi pwedeng manahin ng anak ang kasalanan ng magulang kung meron man. At saka matagal na panahon na yan. Ano po ang pinag-uusapan? Yung ngayon. Kaya nga nagtataka ko kay Sara Duterte kung bakit ginagamit niya yung nakaraan para lang pagtakpan yung isyong kinakaharap niya ngayon. Pagkatapos niyang magbanta, mga kababayan, at nung sumagot na si PBBM, bigla niyang ginamit yung nakaraan, mga kababayan, para pagtakpan yung kanyang pagkakamali. Kaya nga kung titingnan yung mabuti, etong ginagawang ito ni Sara, gusto niyang pukawin yung pakiramdam, mga kababayan, at saka yung reaksyon ng mga dilawan at kakamping, mga kababayan, para magalit at magkaroon ng tensyon laban po dito sa presidente at mapilitang sumama dito sa mga DD-shit. Kaso nga lang ang problema, isinusuka na sila ng mga dilawan at ng mga kakamping. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. yumao si FEM, matagal na pong yumao si Ninoy, matagal na rin pong yumao si Tita Cory, at matagal na rin pong yumao si Pinoy. No? Kung ano man yung nangyari nung nakaraan, nangyari na yan eh, naandyan na yan, part na yan ng history natin. Wala na tayong magagawa. Pwede nating alalahanin, pwede nating pag-usapan, pero huwag Ama! niyong gamitin Ay, Ma'am Nelly Tuton, mega love shoutout ha. Ma'am BMB Irene P, mega love shoutout po ha. mga DDS para sirain ang momentum ng mga nagsasama-samang mas maraming Pilipino. Huwag niyong Ama! gamitin yung nangyari sa nakaraan para matupad ang mga personal niyong interes. Hindi kayo magtatagumpay. Kung ano yung nangyari nung nakaraan, pwede nating alalahanin, pag-aralan, pag-usapan, pero huwag tayong pumayag na gamitin ito ng ilang grupo para tayo po ay saktan at pagwatak-watakin. Tama! Na andito na po tayo sa kasalukuyan. Ang isipin po natin ay ang kasalukuyan at magtulong-tulong po tayo para sa kinabukasan ng bansa natin. Wala na tayong magagawa doon eh. Meron naman tayong Pangulo na nakikita ko na he's trying his best, sinusubukan niya ang lahat para pagkaisahin tayo at nagtatrabaho siya na matino at puro trabaho nga ang inaatupag niya. Ngayon, kahapon na lang siya nagsalita patungkol dun sa naging statement ni Bibi Sara dahil sobra na yun. Kaya kinailangan na rin niya magsalita. Tapos ngayon, naglabas siya ng statement. Gagamitin nyo yung nangyari kay Ninoy Aquino para sagutin yung statement niya. Tapos, ikakalat nyo, i-amplify nyo para ano? Para himukin ang mga kakamping na sumama sa inyo. In your dreams, mga DDS, hindi mangyayari yan. Kilala namin kayo. At sana kilala nyo rin kaming mga kakamping at mga dilawan, hindi kami uto-uto. Pagkatapos nga naman kasing balahurain ni Duterte, mga kababayan, etong si former VP Leni. Pagkatapos pagmumurahin, akusahan ng kung ano-ano, gipitin nung panahon ng Duterte administration, yung kanyang vice presidente, mga kababayan, ngayon gagamitin yung history. Para ano? Para makakuha ng simpatya sa mga kakamping at dilawan, etong si Sara. Dahil aminin man natin or hindi, mga kababayan, aminin man or hindi ng mga DD-shit, kukunti na lang sila. Yan ang totoo dyan, mga kababayan. Konti na lang yung sumusuporta sa kanila. Kaya nga kagabi, di ba, yung pinag-uusapan natin, aminado na etong si Sara na humihina na yung kanyang political career. Bakit, mga kababayan? Kasi unang-una, yung mga dating lumalapit na politiko sa kanya sa lokal na nagpapa-endorso, ngayon iniiwasan na siya. Ayaw na magpa-endorso sa kanya, mga kababayan. Na naging dahilan naman para maramdaman niya na humihina na yung kanyang political career buhat nung inaway niya ang pamilyang Marcos. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nag-iisip kami. Kita namin ang intensyon nyo kung bakit binabalik nyo yung mga pulburon issue, kung bakit nyo binabalik yung mga issue about sa nangyari nung nakaraan, kay Ninoy. Kita namin ang intensyon nyo at hindi magandang intensyon nyo. So bakit namin kayo
pakikinggan. Hindi bebenta sa amin yan. Oo. Nasa kasalukuyan na tayo mga kababayan. At meron po tayong hinaharap na magandang bukas para sa Pilipinas. Kailangan po natin itong pagtrabahuhan. Kaya wag po Tama. tayong papayag na yung mga tao at grupo na ibinabalik ang nakaraan para sa kanilang pansariling interes, para wasakin ang pagkakaisa ng mga mas maraming Pilipino ngayon, wag po tayong pumayag na magtagumpay sila. Ipaalala lang natin sa mga DDS, sino ba ang nagbansag na kurikong kay Tita Cory? Kayo mga DDS. Sino ang nagbansag na abnoy kay Pinoy? Kayo mga DDS. Sino ang pinagtawanan at ininsulto, minaliit ang nangyari kay Ninoy Aquino? Kayo mga DDS. Tama. There has been a massive historical denialism noong nakaraang administrasyon. Kayo ang nanguna sa pag-deny sa nangyari sa nakaraan. At saka matitindi ang pagmumura ng mga vlogger nung panahon na yon, mga kababayan. Tandaan nyo, nung panahon ni Digong, matitindi ang pagmumura ng mga vlogger laban po kay Lenny. Ano po, kay former VP Lenny. Kung matatandaan nyo yung si Mocha Uson, na bataan, itong si Digong, mga kababayan, minura niya ng matindi etong si former VP Lenny. Tapos ngayon, mga kababayan, ang gusto ng mga DD isama nila yung mga kakamping at saka yung mga dilawan. Kaso nga lang ang problema, isinusuka na nga sila. Alam nyo, ito yung mahirap sa mga to. Dito sa mga DD na ito, na kahit isinusuka na nila, pinagpipilitan pa nila yung kanilang sarili. Pinagpipilitan pa nila na kumuha ng simpatsya dito sa mga kakamping, isinusuka na nga sila. Dahil nga, ang gobyerno ngayon, suportado na ng mga kakamping dahil nakikita nila ang ginagawa ni PBBM na hindi nakikita ng mga taga-suporta ni Digong, kasi nga nabulag na sa paghanga at pagsuporta nila kay Digong, na kahit may binibitawang mali na etong si Duterte, todo suporta pa rin sila. Alam nyo, kayo lang din ang magiging kawawa sa huli. Yung mga sumusuporta kay Digong, pag naging presidente si Sara, dun nyo marirealize na mali kayo ng sinuportahan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kayo ang nangunang mag-iba or ibahin ang totoong nangyari sa history. Kayo ang nanguna at todo effort kayo na magpakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa history. Tapos ngayon na nakikita nyo na yung mga tao, kami mga kakamping at mga dilawan, nag-move on na and nagpapakita ng suporta sa isang Marcos kay PBBM. Ngayon, ibinabalik nyo yung issue, yung nangyari nung nakaraan. Para ano? Para sa pansarili nyong interes, hindi kayo magtatagumpay. Hindi kayo magtatagumpay mga DDS. Kita namin ang loob ng puso nyo at ng utak nyo. Kitang-kita namin ang intensyon nyo. Hindi kayo maka-Pilipino, hindi kayo makabansa. Maka-politiko lang kayo at maka-China. And unfortunately for you, mas marami kami nagsasama-sama ngayon. Again, sinasabi ko nga po sa mga loyalists at sa mga supporters ng Pangulo, hiwa-hiwalay lang tayo during election. Magkakaiba tayo ng pinipili during election, pero bago ang election at pagkatapos ng election. Sabi dito, ako nagsisisi at binoto ko si Sara. Ako din, mga kababayan, sa totoo lang, ipinromote ko pa nga yan eh. Sa totoo lang, mga kababayan, nagsisisi ako na ipinromote ko pa, ipinaboto ko pa sa taong bayan. Ano po, dahil nga mga kababayan, kaya ako lang naman sinuportahan yan, to be honest, ay dahil suportado natin si PBBM, mga kababayan. Kaya kung hindi siya dumikit kay PBBM nung panahon ng eleksyon, hindi ko naman iboboto yan. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ang senador ko ang vice president ko dapat nung panahon ng 2022 election ay si Tito Sen. Ano po, kaso nga lang ang problema, etong si Sara dumikit kay PBBM at naging katandem nitong si PBBM, kaya nga sinuportahan ko yan. Buti na lang, si Roque hindi ko ibinoto. Ano po, kasi ayaw ko talaga kay Roque, mga kababayan. Eto talagang si Sara ang napilitan akong iboto kasi nga, siya ang vice president ni PBBM. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Dapat sama-sama po tayo para sa bansa. Dapat bansa at kapwa natin Pilipino ang ating pinahahalagahan. Ama. Hindi lang politiko. Nang sa ganon, kapag nagpahalaga tayo sa bansa natin at sa kapwa natin Pilipino, kikilos tayo, magsasalita tayo at mag-iisip tayo para sa kapakanan ng bansa natin at ng ating kapwa Pilipino at hindi ng mga politiko lamang.
May nakita ba kayong mga kakamping na nagwelga at nagrally after naming matalo? Maaring yung iba sumama ang loob, nalungkot. Maaring nung umpisa hindi natanggap. Pero after ng ilang buwan, natapos na. Natanggap na, nag-move on, sumuporta. Ganun naman po talaga kasi kapag natatalo eh. Malulungkot ka, Tama. hindi mo naman maiiwasan yun, di ba? Pero ang mahalaga, nalungkot ka man, nandun ang respeto at pagtanggap na may pinili na ang majority. Ganun lang po kasimple yun mga kababayan. Kaso nga si Digong hindi nakaka-move on eh. Ang gusto nila nasa kapangyarihan po sila kaya nga ipinipilit nila na mapaupo bilang presidente etong si Sara ng sapilitan. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, saglip na saway nila yung mga taga-suporta nila na nagrarally dyan sa EDSA na wala namang pupuntahan yung ipinaglalaban nila, hinahayaan lang nila. Kasi nga mga kababayan, pabor na pabor sa kanila na nagkakaganyan ng mga taong bayan. Ano po, pabor na pabor yan kay Sara. Kasi kapag ka nagtagumpay ang rallying yan, yung tinatawag nila na Mimol Mawer, mga kababayan, kapag ka nagtagumpay yan, automatic, presidente si Sara. At automatic, yung kapakinabangan ng mga kaalyado ni Sara, mga kababayan, manunumbalik. Katulad ni na Michael Yang, Alan Lee, mga kababayan, at yung iba pa mga drug lord alleged na di umano kasamahan ng tatay niya. At yung sinaroking yan mga kababayan, hindi na magtatago yan. Si Kibuloy, maabsuelto sa lahat ng kasalanan niya. Kapag ka nalalong presidente, etong si Sara. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya ngayon, mga DDS, hindi tatalab yung ginagawa nyo, hindi kayo magtatagumpay sa mga maiitim nyong layunin at balak na pagwatak-watakin ang nagkakaisang mas maraming Pilipino na mas mahalaga sa amin ang bansa at ang kapwa namin Pilipino. Huwag nyo nang ibalik yan. Huwag nyo nang ibalik. Kayo yung unang-unang ng insulto kay Ninoy Aquino. Tama! Kayo yung unang-unang ng maliit at tumawag. Hindi na ako nagtataka kung bakit si Marcoleta na kay Duterte. Kasi nung panahon ni Digong, si Marcoleta ang isa sa nagpasara sa ABS-CBN. Diyan po sa kamera. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka na etong suporta mga kababayan nitong si Marcoleta na kay Digong. Ano po, kasi bata ni Digong yan, di umano, mga kababayan, nung panahon na presidente pa etong si Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dilawan at sa mga kakamping, gagamitin nyo against us, gagamitin nyo para magtagumpay ang inyong mga maiitim na layunin, hindi kami papayag at hindi kami magpapauto sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo mga PBBM supporters at sa mga loyalists, huwag kayong mag-alala, hindi kami uto-uto. Ang Ayun. mahalaga sa amin ngayon, meron lang kaming naaalala sa nangyari sa nakaraan, ang mahalaga sa amin ngayon ay ang kasalukuyan. Ayun. Cut na natin dyan mga kababayan. Ano po, so ibig sabihin hindi umepekto yung plano ni Sara na kuhanin ang loob nitong mga kakamping dahil sa paggamit ng nakaraan. Ano po, patungkol dun sa pagkawala nitong si former Senator Ninoy Aquino Jr., mga kababayan. So ngayon, hindi umubra yung pangaakit nila sa mga kakamping kasi nga isinusuka sila mga kababayan ng mga kakamping dahil sa ginawa nilang matindi dito kay former VP Lenny nung panahon pa na vice-presidente, etong si Lenny nitong si Digong. Kung paano ginipit mga kababayan ni Duterte at kung paano mura-murahin nitong si Digong. Ano po, so ngayon, hindi epekto yung panliligaw ng mga DD-shit dito sa mga kakamping, X pa rin sila. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang balita na nakita po natin. Ito kasi mga kababayan sa totoo yung dahilan kung bakit suportado natin etong si Mayor Hani Lacuna. Kasi nga mga kababayan, kada may gagawing pagtulong etong si PBBM, laging nasa sa likod niya sa Maynila etong si Mayor Hani Lacuna. So ngayon, basahin po natin etong nakita nating balita. Sabi dito, Marcos Jr. Government working to rebuild Isla Puting Bato homes by Christmas, mga kababayan. So ito, iaano na natin at may mga ads kasi mga kababayan. Ililipat na natin dito yan pero ang source natin, ABS-CBN. So sabi po dito nyo makikita na magaling talaga si PBBM. Kasi sa clip na pumatol siya, ang ginagawa niya, nagtatrabaho na lang siya. Mga kababayan, kasama itong si Mayor Hani Lacuna
dito po sa Maynila. Dahil kung matatandaan nyo, meron kasing nasunugan dito sa Maynila. At ngayon mga kababayan, ito pong si PBBM, mismong nagtungo po doon para magbigay ng tulong. So sabi po dito sa nakita nating balita, sinabi nitong Sabado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umaasa ang gobyerno na muling magpatayo or muling magtayo ng mga bahay sa Isla Puting Bato bago magpasko upang ang mga nasunugan ay makakapagpahinga sa sarili nilang mga tahanan. Talagang sa ngayon ay ang pangangailangan ay maitayo ulit ang mga bahay, the President said when he visited evacuees in Tondo, mga kababayan. Sabi pa dito, ang pinakamalaking pangangailangan ngayon ay ang muling pagtatayo ng mga bahay. Pinapangako ko, ito po yung sabi ni PBBM doon sa mga nasunugan. Pinapangako ko po doon sa isang kasamahan natin sa isang evacuation center, pag kayo ay hindi pa namin may uuwi pagdating ng Pasko, ako'y pupunta rito, magpapaparte, mag-happy, magme-Merry Christmas tayo sama-sama, he said. Alam nyo ba mga kababayan, yung sinabi ni PBBM na yan, binigyan pa ng kulay ng mga DD-shit. Ang sabi ng mga DD-shit, ang lagi daw nasa isip ni PBBM, puro party-party daw. Pero hindi nila alam mga kababayan na mabibigat ang pinagdadaanan ng mga kababayan nating Pilipinong nasunugan. At hindi kailangan ng mga kababayan natin yung puro awayan or puro pagmumura, puro pagyayabang. Ang kailangan ng mga kababayan natin yung taong kayang pagaanin yung loob nila mga kababayan at kaya silang tulungan. At yung ginagawa ni PBBM dito, pilit niyang pinapagaan yung loob ng mga kababayan nating nasunugan. Ano po, dyan po sa may Isla Puting Bato, sa may Manila. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Pinapangako ko po doon sa isang kasamahan natin sa evacuation center, pag kayo ay hindi pa namin may uuwi pagdating ng Pasko, ako'y pupunta, magpapaparte, mag-happy-happy, magme-Merry Christmas tayo sama-sama, he said. Nangako ako sa isa sa mga tao sa evacuation center, kung hindi ka makakauwi pagdating ng Pasko, pupunta ako dito at sabay tayong magpapasko. Yan po ang sinabi ni PBBM. At ito pa mga kababayan, basahin pa natin. Aniya, ito ang nagtulak sa kanya na himukin si Manila Mayor Hani Lacuna na unahin ang muling pagtatayo. Kaya bilisan mo, ito yung utos ni PBBM kay Mayor Hani Lacuna. Kaya bilisan mo kung hindi magpapakain ka ng libu-libong tao pagdating ng Pasko. Ikaw din, he added in jest. Yan pa yung sabi dito. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang kumilos ng mabilis. Kung hindi ay kailangan mo magkaroon ng isang kapistahan ng Pasko para sa libu-libong tao. Yan po yung sinabi ni PBBM mismo sa harap ni Mayor Hani Lacuna. Sabi pa dito mga kababayan, namigay ang pambansang pamahalaan ng tig 10,000 sa 2,100 na nasunugan na nawala ng tirahan. Yan po yung sabi dito, sa sunog na tumupok sa isang bahagi ng komunidad mga kababayan. Nauna nang binigyan ng lokal na pamahalaan ng mga pamilya ng tig sa 10,000. Nakatanggap din sila ng food pack, blanket at sleeping mat mula sa Office of the President. Regular na pamunuan ang mga food pack, habang ang Department of Health ay nagtatalaga ng mga medical team para suriin ang mga kondisyon ng mga nasunugan sa mga evacuees ani nitong si Marcos. So ngayon kung titingnan yung mabuti mga kababayan, buti pa nga yung opisina ni PBBM, lantarang ipinapakita sa publiko yung pagbibigay ng pera sa mga kababayang Pilipino po natin na nasunugan. Samantalang yung kay Sara, gumagamit sila ng mga pangalang hindi na nag-e-exist. Ibig sabihin, mga multo, mga ghost na resibo, mga kababayan. Eto nga ini-question ninyo yung intelligence fund at saka yung confidential funds ng presidente. Eto mga kababayan, lantaran na ibinibigay sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi katulad nung kay Sara, na wala na nga tayo nakitang ganito mga kababayan, na kung saan tumutulong, hindi pa natin alam mga kababayan kung saan napupunta yung pera at kinakailangan pa nilang gumamit ng mga resibo na hindi na nag-e-exist para ano? Para lituhin ang mamamayang Pilipino sa paghahanap nila
sa pera ng taong bayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ayan, hindi po tayo titigil na gawin lahat para tulungan po kayong lahat. Dahil alam naman po namin na kahit kayo'y nakangiti at nagmamadali ng sigaw, marami po kayong iniisip kung papaano alagaan ang inyong mga sarili, ang inyong mga pamilya kung saan kayo uuwi. Alam naman po namin yon. Yun po yung sabi ni PBBM. Sabi pa dito mga kababayan, hindi kami titigil at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para matulungan kayong lahat. Alam namin na kahit nakangiti at nagpapasaya kayo ngayon, marami kayong iniisip tulad ng kung paano alagaan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya at kung saan ka titira. Alam namin yung lahat. So sabi pa dito mga kababayan, sinabi ng Pangulo na magsisikap ang pambansang pamahalaan upang matiyak na matutugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Karamihan sa mga nasunugan ay mananatili sa Dalpan Evacuation Center habang ang iba ay pinili ng pansamantalang manatili sa kanilang mga kamag-anak habang ang kanilang mga bahay ay muling itinatayo. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ng palasyo na hindi bababa sa 2,114 pamilya o 6,957 individual ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa Purok 1, 2 at 3 ng Isla Puting Bato noong linggo mga kababayan. Pero maganda dito, kapag kasi kaalyado mga kababayan ng presidente, yung mga mayor na napapaupo, mabilis yung pagkilos eh. Nakuha niyo yung pinupunto, kapag kasi kaalyado mga kababayan ni PBBM, madali ang magbigay ng tulong, madali ang tumulong sa mga kababayang Pilipino po natin at madali ang ipaabot yung tulong. Dahil nga, kaalyado ng presidente, yung mga nakaupo mga kababayan ng mga opisyales sa lokal. Ano po, so ngayon kung titingnan yung mabuti, kita nyo naman si Mayor Hanny Lacuna, suportado ang ginagawang pagbibigay ng tulong ni PBBM dyan po sa mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Maynila. Ano po, so kayo, ano ang komento nyo mga kababayan? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dito sa ginagawa ni Mayor Hanny Lacuna at saka po ni PBBM na saglip na makipag-away at sumagot sa mga taong nagpapatama at nagpaparinig sa kanila at naninira sa kanila, mas pinipili nila na tulungan na lamang po nila yung mga kababayan po nating Pilipino na naapektuhan talaga mga kababayan ng sunog dyan po sa Maynila. So kayo po, ano po ang komento at masasabi nyo po? Hingil po dyan. Comment below na lamang po mga kababayan.